House Committee on Good Government and Public Accountability muling iginiit na may sapat silang basihan at sumusunod sa tamang proseso sa mga isinasagawang pagdinig. Ilang opisyal naman ng Office of the Vice President pinalaya na din ng komite. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita, live. Naomi, itinakda sa darating ng Biyernes ang susunod na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Kumpiyansa naman ang liderato ng House panel na hindi tatakas ang mga opisyal ng OVP at DepEd na binigyan nila ng furlough. Sa press conference kanina ni Good Government Panel Chair Joel Chua kasama ang iba pang kongresista, iginit nilang bawat hakbang na kanilang ginagawa sa pagdinig may sapat na basehan at dumadaan sa tamang proseso. Sa ikapitong pagdinig kahapon ng Good Government Panel, binigyan ng furlough ng mga kongresista ang 4 na opisyal ng OVP at DepEd na una nang nakontempt. Yan ay sina Lemuel Ortonio, Gina Acosta, Edward Fajarda at Sunshine Fajarda. Paliwanag ng komite, voluntaryo na kasing humarap ang mga opisyal kahapon at nangako rin naman silang haharap pa rin sa susunod na pagdinig sa Biyernes. Kung ang 4 nabigyan ng furlough, ang Chief of Staff naman ni Vice President Sara Duterte na siya Attorney Zulaika Lopez na-extend pa ang contempt at detention order hanggang sa Sabado. Tanong kay Chua sa presscon, posible rin bang mabigyan ng furlough si Lopez? Tugon niya, depende yan kung lalahok na siya sa susunod na pagdinig at ang magiging takbo nito. Samantala, hinggil naman sa iba pang usapin, pumalag ang mga kongresista sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon ukol sa panghikayat ng military action na tila panghikayat umano sa militar na bawiin ang suporta sa administrasyon. Iniugnay nila ang aksyon ng dating presidente kay Vice President Duterte at tila ugali na umano ng mag-ama ang panglilihis sa tunay na issue. This is another diversionary tactics, no? Para pagtakpan ang totoong issue na kinakaharap ng ating Vice Presidente. Tingin natin sa sobrang bigat, no, ng mga issue ngayon ng ating Vice President, kailangan niya ng tulong ng kanyang ama, no? Isa lang ang masasabi natin, no? I-explain lang niya kung paano ginamit ang confidential fund. Yun na yun, no? I'm not sure if it should even be dignified with a serious consideration po, no? I also have full trust and confidence in our armed forces that they will stay true to their oath to protect and uphold the Constitution. Yung order na yun, yung suggestion na yun is very much against the Constitution, so I don't think even the AFP will take that seriously po. Naomi, itong huling linggo nga ng Nobyembre ay sunod-sunod itong mga pagdinig dito sa Kamara. Kung kahapon ay may pagdinig yung Good Government Panel, bukas naman inaabangan yung susunod na pagdinig ng House Quad Committee. Inaasahan natin na tungkol sa POGO ang kanilang tatalakayin bukas, bagamat usually natatalakay din nila yung iba pang usapin tulad nga sa illegal na droga at umano yung extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Naomi? Maraming salamat, Mela Lesmoras.